Energy cost per unit. So, ito yung binabayad natin sa kuryente. So, ito yung pasok sa conversion cost. Okay, yung energy cost per unit. So, ito ginagamit natin kung meron tayong machinery sa paggawa ng hardware or meron tayong electric tools na ginagamit sa hardware katulad ng ating electric handrails o electric drills halimbawa. So, ang formula niyan, total energy use is power in watts times kung gaano siya katagal ginagamit divided by 1,000, and then i-multiply mo yung energy use na yon sa charge ng Meralco o charge kung nasa probinsya kayo mga electric cooperative. So yung total energy use na nakuha nyo, power times time divided by 1,000, then i-multiply nyo yun dun sa charge ng Meralco, no? Yung cost per unit or yung tariff rate. Yan yung pinaka-basic. No? Kailangan i-factor in nyo rin yung kuryente. So, hindi lang kayo program ng program, hindi lang kayo nagbubuting-ting. Isipin nyo rin na maging efficient yung hardware na gagawin nyo o yung software in particular para yung gagawan nyo ng ganon is hindi masasayang sa kuryente yung kanilang ginagamit. Dahil hindi naman kayo ang nagbabayad ng kuryente nila. So, yun yung dapat isaalang-alang nyo. So, as managers, as with business degree and anything, yan yung business side ng ating dapat malaman. So, yun lang po.